Nanawagan si Moises na maging masunuri ng Israel. Ngayon, o Israel, pakinggan ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo upang mabuhay kayo ng matagal at mapasa inyo ang lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Sundin ninyo ang mga utos na ibinigay ko sa inyo mula kay Yahweh. Nakita ninyo ang ginawa ni Yahweh sa Baal Peor. Nilipol niya ang lahat ng sumamba kay Baal. Ngunit kayong nananatiling tapat kay Yahweh na inyong Diyos ay buhay pa hanggang ngayon. Ngayon nga'y itinuturo ko sa inyo ang mga batas at tuntunin na ito, gaya ng ipinag-utos sa akin ni Yahweh na ating Diyos. Sundin ninyo ang mga ito sa lupaing malapit na ninyong sakupin at tirahan. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at pangunawa. Kaya't masasabi nila, ang dakilang bansang ito ay matalino at may malawak na pagkaunawa. Sining Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban kay Yahweh? Aling bansa ang may makatarungang tuntunin at kautusan tulad ng ibinigay ko sa inyo ngayon? Ngunit mag-ingat kayo. Huwag ninyong kakalimutan o babaliwalain ang mga bagay na inyong nasaksihan habang kayo'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Huwag ninyong kalilimutan ang sinabi ni Yahweh nang kayo'y nasa harap ng bundok ng Sinai. Tipunin mo sa harapan ko ang buong bayan. Ituturo ko sa kanila ang aking mga utos upang magkaroon sila ng takot sa aking habang sila'y nabubuhay. Ituturo naman nila ito sa kanilang mga anak. At kayo'y nagtipon sa paanan ng bundok, ito'y naglagablab ng abot sa langit. Pagkatapos nabalot ito ng ulap at kadiliman. Mula sa gitna ng apoy, nagsalita sa inyo si Yahweh. Narinig ninyo ang kanyang tinig, ngunit hindi ninyo siya nakita. Ipinahayag niya ang mga tuntunin ng kasunduang ginawa niya sa inyo. Ang 10 utos na isinulat niya sa 2 tapyas ng bato. Noon iniutos niya sa akin na ituro sa inyo ang mga tuntunin na inyong susundin sa lupaing sasakupin ninyo. Ang babala laban sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Nang kayo'y kausapin ni Yahweh mula sa apoy sa Sinai, wala kayong nakitang anyo, kaya mag-ingat kayong mabuti. Huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin, maging kawangis ng tao, hayop sa ibabaw ng lupa, ibon, ng anumang gumagapang o anumang isda. Huwag ninyong sasambahin ang araw, buwan, bituin, o alinmang bagay sa kalawakan na nilalang ni Yahweh para sa tao. Iniligtas kayo ni Yahweh mula sa napakainit na pugon ng pagkaalipin sa Ehipto upang maging kanyang bayang hinirang. Nagalit sa akin si Yahweh dahil sa inyo at isinumpa niyang hindi ako makakarating sa masaganang lupaing ibibigay niya sa inyo. Hindi ninyo ako makakasama sa kabila ng Jordan. Dito na ako mamamatay, ngunit kayo'y magpapatuloy upang sakupin ang lupaing iyon. Mag-ingat kayo. Huwag na huwag ninyong kalilimutan ang kasunduan ninyo ni Yahweh. Huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin gaya ng ipinagbawal niya sa inyo. Sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay tulad ng naglalagablab na apoy, at siya ay mapanibughong Diyos. Kahit gaano katagal ang abutin ninyo roon, kahit kayo'y magkaanak at magkaapo, huwag kayong gagawa ng mga larawan upang sambahin sapagkat magagalit sa inyo si Yahweh na inyong Diyos. Masama ito sa kanyang paningin. Saksi ang langit at ang lupa na kapag nilabag ninyo ang utos na ito,
hindi kayo magtatagal sa lupaing iyon sa kabila ng Jordan, sapagkat malilipol kayo ng lubusan. Paghihiwalay-hiwalayin kayo ni Yahweh sa iba't ibang bansa, at kaunti lamang ang matitira sa inyo. At sa lugar na pagtatapunan sa inyo ay maglilingkod kayo sa mga Diyos-Diyosang kahoy at bato na gawa ng mga tao. Sila hindi nakakakita, nakakarinig, nakakaamoy, ni nakakakain. Gayunman matatagpuan ninyong muli si Yahweh kung siya'y buong puso ninyong hahanapin. Kapag nangyari na ang lahat ng ito at kayo'y nasa matinding kahirapan, manunumbalik na kayo kay Yahweh at maglilingkod sa Kanya. Siya ay mahabagin. Hindi niya kayo pababayaang malipol sapagkat hindi niya kakalimutan ang Kanyang kasunduan sa inyong mga ninuno. Ipagtanong ninyo kahit saan at kahit kanino kung may naganap ng tulad nito. May nasaksihan o napalitaan na ba kayong gaya nito mula ng likhain ng Diyos ang daigdig? Maliban sa inyo, mayroon pa bang ibang sambayanan na nakarating sa tinig ng isang Diyos mula sa haliging apoy at nananatiling buhay? Sino bang Diyos ang nagtangkang maglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng tagisan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan, at ng makapangyarihang mga gawa tulad ng ginawa sa Ehipto ni Yahweh na inyong Diyos? Ang mga pangyayaring ito'y pinakita niya sa inyo upang maniwala kayo na si Yahweh ay Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. Mula sa langit nagsalita siya sa inyo upang kayo'y turuan, at dito sa lupa nagsalita siya mula sa apoy. At dahil sa pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, pinili niya kayo, at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay inilabas kayo sa Ehipto. Pinuksa niya ang mga bansang mas malaki at mas makapangyarihan kaysa inyo upang makapanirahan kayo sa lupaing ibinigay niya sa inyo ngayon. Dahil dito, tandaan ninyo at huwag kalilimutan na sa langit at sa lupay walang ibang Diyos liban kay Yahweh. Kaya nga, dapat ninyong sundin ang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa ganoon, pagpapalain kayo at ang lahing susunod sa inyo. Magtatagal kayong iba habang panahon sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Ang mga lungsod kanlungan sa silangan ng Jordan. Pagkatapos pumili ni Moises ng 3 lungsod sa kabila ng Jordan upang maging kanlungan ng sinumang makapatay ng di sinasadya. Kapag ito'y nakapasok sa alinman sa mga lungsod na iyon, ligtas na ito sa paghihiganti ng mga kamag-anak ng namatay. Ito ang mga lungsod na ibinukod niya. Ang Bezer sa mataas na kapatagan ng ilang para sa lipi ni Ruben, at Ramot sa Gilead para sa lipi ni Gad, at ang Golan sa Bashan para sa lipi ni Manassas. Paunang salita tungkol sa kautusan. Ito ang kautosang ibinigay ni Moises sa mga Israelita. Mga batas at tuntuning ipinahayag niyang nang sila'y lumabas sa Ehipto. Sila noon ay nasa silangan ng Jordan sa libis ng Beth Peor, sakop ni Haring Sihon ng mga Amoreo. Si Haring Sihon ay nagapinga ni na Moises na sila'y umalis sa Ehipto. Sinakop nila ang lupain nito, pati ang lupain ni Haring Og. Ang dalawang haring ito ng mga Amoreo ang sumakop sa silangang bahagi ng ilog Jordan. Ang lupaing nasakop nila noon ay mula sa Aroer, sa tabi ng ilog Arnon hanggang bundok ng Zion o Hermon. Sakop din ng buong Araba sa silangan ng Jordan hanggang sa baybayin ng dagat na patay sa paanan ng bundok ng Pisga. Ang 10 utos.
Tinipon ni Moises ang buong Israel at kanyang sinabi, "Bayang Israel, dinggin ninyo ang kautusan at ang mga tuntuning ibibigay ko sa inyo ngayon. Unawain ninyong mabuti at tuparin ang mga ito. Ang Diyos nating si Yahweh ay gumawa ng kasunduan sa atin sa bundok ng Sinai, hindi sa ating mga ninuno, kundi sa ating nabubuhay ngayon. Harap-harapan siyang nakipag-usap sa inyo sa bundok mula sa naglalagablab na apoy, habang ibinibigay niya ang kanyang mga utos. Nakatayo ako sa pagitan ninyo at ni Yahweh, sapagkat natatakot kayo sa ningas at ayaw ninyong umakyat sa bundok." Sinabi niya, "Ako si Yahweh, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at nagpalaya sa inyo mula sa pagkakaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosang imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughong Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sisingilin ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig at pagkalinga sa libo-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang gumamit nito ng walang kabuluhan. Ilaan mo para sa akin ang araw ng pamamahinga tulad ng ipinag-utos ni Yahweh na iyong Diyos. 6 na araw ka magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit ang 7 araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na iyo'y huwag magtatrabaho ang sino man sa inyo. Ikaw, ang iyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ni alinman sa mga alaga mong hayop, ni ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. Ang iyong alipin, lalaki man o babae, ay kailangang mamahingang tulad mo. Alalahanin mong naging alipin ka rin sa Ehipto at mula rooy inilabas kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Kaya iniutos ko na panatilihin mong nakalaan kay Yahweh ang araw ng pamamahinga. Igalang mo ang iyong ama at ina tulad ng iniutos ko sa inyo. Sa gayoy mabubuhay ka ng matagal at sagana sa lupaing ibinigay sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Huwag mong pagnanasaang maangkin ang asawa ng iyong kapwa. Huwag mong pagnasaang maangkin ang kanyang sambahayan, bukid, alilang lalaki o babae, baka, asno o anumang pag-aari niya. Ang mga ito'y sinabi sa inyo ni Yahweh doon sa bundok, mula sa naglalagablab na apoy at makapal na usok. Liban doon, hindi na siya nagsalita sa inyo. Pagkatapos, isinulat niya ang mga ito sa 2 tapyas na bato at ibinigay sa akin. Pinagharian ng takot ng lahat. Nang marinig ninyo ang kanyang tinig mula sa kadiliman habang nagliliyab ang bundok, lumapit sa akin ang pinuno ng bawat angkan at ang inyong matatandang pinuno. Sabi nila, ipinakita sa atin ni Yahweh na ating Diyos ang kanyang kaluwalhatian at kadakilaan at ipinarinig sa atin ang kanyang tinig. Nakipag-usap siya sa atin ng harapan ngunit hindi tayo namatay. Bakit natin hihintayin mamatay tayo rito? Lalamunin tayo ng apoy na ito at tiyak na mamamatay tayo kapag nagsalita pa siya sa atin. Sinong tao ang nananatiling buhay matapos marinig mula sa apoy ang tinig ng Diyos na buhay?
Ikaw na lang ang makipag-usap kay Yahweh na ating Diyos. Sabihin mo na lamang sa amin ang lahat ng sasabihin niya sa iyo at susundin namin. Narinig ni Yahweh ang sinabi ninyo noon at ito naman ang kanyang sinabi sa akin. Narinig ko ang sinabi nila sa iyo at tamang lahat iyon. Sana nga'y manatili ang takot nila sa akin at lagi nilang sundin ang aking mga utos upang maging matiwasay ang buhay nila at ng kanilang mga anak habang panahon. Magbalik ka sa kanila at pauwiin mo na sila. Ngunit mananatili ka rito at sasabihin ko sa iyo ang aking mga batas at mga tuntunin. Ituturo mo ito sa kanila upang kanilang sundin sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Sundin ninyong mabuti ang lahat ng iniuutos sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Huwag kayong lilihis sa mga ito. Mamuhay kayo ayon sa kanyang mga utos. Sa ganoon, sasagana kayo at hahaba ang buhay ninyo sa lupaing sasakupin ninyo. Ang pangunahing utos. Ito ang kautusan at mga tuntuning ibinigay niya sa akin na siya ninyong susundin sa lupaing inyong sasakupin. Ang mga ito ay ibinigay sa inyo ni Yahweh at sa inyong mga anak at sa mga susunod na salinlahi upang magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Kung ito'y susundin ninyo, hahaba ang inyong buhay. Kaya nga pakinggan ninyo ito at sunding mabuti. Kung magkagayoy, sasagana kayo at darami ang inyong lahi pagdating ninyo sa lupaing ipinangako ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno sa lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Pakinggan mo, O Israel. Si Yahweh na ating Diyos ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo. Isulat sa mga hamba ng pintuan ng mga bahay at mga tarangkahan. Babala laban sa pagsuway. Malapit na kayong dalhin ni Yahweh sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Maninirahan kayo sa malalaki at magagandang lungsod na hindi kayo ang nagtatag. Titira kayo sa mga tahanang sagana sa lahat ng bagay ngunit hindi ninyo pinaghirapan. Iinom kayo ng tubig na galing sa mga balong hindi nyo hinukay. Mamimitas kayo sa mga ubasan at sa mga ulibong hindi ninyo itinanim. Kung kayo'y naroon na at masagana na sa lahat ng bagay, huwag na huwag ninyong kalilimutan si Yahweh na naglabas sa inyo sa Ehipto, sa bayan ng pagkaalipin. Magkaroon kayo ng takot kay Yahweh, paglingkuran ninyo siya at sa kanyang pangalan kayo manumpa. Huwag kayong maglilingkod sa Diyos-Diyosan ng mga bayang pupuntahan ninyo, sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay mapanibugong Diyos. Kapag sumamba kayo sa Diyos-Diyosan, magagalit siya sa inyo at lilipulin niya kayong lahat. Huwag ninyong susubukin si Yahweh na inyong Diyos, tulad ng ginawa ninyo sa Masa. Sundin ninyong mabuti ang kanyang mga utos at mga tuntunin. Gawin ninyo kung ano ang tama at mabuti sa paningin ni Yahweh at mamuhay kayong matiwasay. Masasakop ninyo ang lupaing ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno. Mapapalayas ninyo ang inyong mga kaaway tulad ng pangako niya sa inyo. Kapag dumating ang araw na itanong ng inyong mga anak kung bakit kayo binigyan ni Yahweh ng kautusan at mga tuntunin, ganito ang sabihin ninyo. Noong araw inalipin kami ng Faraon sa Ehipto.
Pinalaya kami roon ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Nasaksihan namin ang maraming kababalaghang ginawa niya laban sa Faraon at sa mga Ehipsyo. Inilabas niya kami sa Ehipto upang dalhin sa lupaing ipinangako niya sa ating mga ninuno. Ibinigay niya sa amin ang kautusan at mga tuntuning ito upang magtaglay kami ng takot sa Kanya. Sa ganoon, sasagana tayo at iingatan niyang tulad ng ginagawa niya sa atin ngayon. Kalulugdan tayo ng Diyos nating si Yahweh kung susundin natin ang buong katapatan ng lahat ng pinag-uutos niya sa atin.